So ayun guys, no, dun sa part 2 ng ating video ay tapos na natin itong check number 2. So yung nakuha nating reading doon ay nandito. Ayan, 3.2. Tapos halimbawa guys ay kung ginawa niyo yung procedure na to at ito yung naging reading nyo, dito tayo sa number 3. Ayan. So ang gagawin lang natin dito sa number 3 ay ito yung ating B terminal at ito yung ating ignition terminal. So magja-jumper lang tayo dito. So ang idea ng check number 3 ay siguraduhin na maganda yung connection or maganda yung supply doon sa ating ignition terminal. Yun lang yung pinaka main objective nitong check number 3. So siguraduhin na meron tayong magandang contact or magandang supply voltage doon sa ating ignition terminal. Kasi alam naman natin doon sa part 1 na once na walang supply yung ating ignition terminal ng 12 volts ay hindi magcha-charge yung ating alternator. So yun lang yung main objective nitong check number 3. So isasama ko din dito sa part 3 yung halimbawa nagawa na natin itong number 3. So ganun pa rin ito pa rin yung na measure natin 0 to 1 volt. So dito tayo. So dito guys, halimbawa dun sa check number 3 ang nakuha natin doon is 0 to 1. So proceed tayo dito sa check number 4. So ang gagawin natin is i-check natin yung alternator connector. So i-disconnect natin siya and then i-measure natin yung continuity between yung L terminal at saka yung ignition terminal. So ideally wala dapat continuity tulad yung sa alternator ko, good naman siya. So pag may continuity, possible na defective yung IC regulator or grounded yung L terminal. Ayan. Tapos dito kasi guys, tingin ko may typo error to. So IC regulator not defective dapat dito kasi yung aking alternator ay good naman siya at ang na-measure natin dyan ay walang continuity between L at saka ignition terminal. So panoorin nyo na lang yung video guys. So dito guys, natapos na natin i-check yung ito yung L yung sa ilaw. So nagkabit nga tayo dito nung ating tester. Ito yung positive, tapos yung negative ng ating tester ay nakakabit sa negative ng ating battery. Tapos yan, may ilaw siya So dito, meron tayong na-measure na 3.2 which is normal Halimbawa ang na-measure nyo is 0 to 1 volt So ang gagawin nyo is i-jumper nyo lang ito yung ating B terminal at saka itong ignition. I-jumper nyo lang yan. Pagkatapos nyong i-jumper, dapat ang ma-measure nyo ay ito 3.2. So kapag tinanggal nyo yung jumper na to at saka to at ang reading ay 0 to 1 volt, so ibig sabihin, meron kayong poor connection sa inyong ignition switch. Ayan. So dito, nakarekta na kasi itong ignition, nakakonect na siya dito. Hindi na siya dumaan ng ignition switch. Kaya yun yung nakuha nating reading. Ayan. So halimbawa, ito, nakakabit sa makina. Tapos, yung ganito yung ginawa nyong setup. Ayan. Tapos ang naging reading nyo is 0 to 1 lang. So just to check kung merong poor connection dun sa ignition switch ay i-jumper nyo lang to. Itong B, yung output B, and then yung ating ignition terminal. I-jumper nyo lang yan. Yan, katulad nito, naka-jumper na rin to. Naka-jumper siya. Yung ating naka-jumper siya dito.
Ito yung brown na yan. Itong brown na yan at saka brown na to, connected dito. So, hindi na siya dumaan ng ignition switch. Ito yung sa ating, ito, ignition terminal. So, hindi na siya dumaan ng ignition switch, no? So, yun lang. Just to check kung meron bang poor contact dun sa ignition switch. Yan. Pag ang reading nyo is 0 to 1, may problema dun sa, or poor connection dun sa ignition switch. So, dito naman guys, halimbawa guys, pagkatapos nyong i-jumper ito, at saka dito, ay ganun pa rin yung na-measure nyo, 0 to 1 volt, no? So, ang gagawin nyo is, i-disconnect nyo lang to. Tapos, i-measure nyo yung resistance. Ibig sabihin, tatanggalin nyo to. Yan. Yan, tanggal. Tapos, check, tanggalin nyo rin to. Ayan. Tsaka to. Tapos, i-check nyo yung resistance nito. At saka to. Yung L terminal at saka yung ignition. So, dapat walang continuity. Yan. Kapag may continuity, ibig sabihin yung L is grounded. Yung L. Or, yun yung problema. So, yan. Check nyo yung resistance nya. Yan. So, dapat walang resistance between ito at saka yan. Yan. Kakabit ko lang to dito. Tapos, ilagay lang natin siya sa resistance. Ayan. Ayan. So, check muna natin. Ayan. So, meron. Tapos, ilalagay ko lang siya dito. Ayan. So, dapat walang resistance yan. Ayan. So, wala. Balik na rin natin. Ayan. So, walang resistance. So, yun yung normal niya, no? So, ibig sabihin, pag may resistance yan, ibig sabihin yung L terminal ay grounded. So, guys, pwede din natin i-check yung diodes ng ating alternator, no? So, kailangan lang natin ito, yung alambre, no? Yan, tapos maglagay lang tayo ng insulation dito. So, yan. Para hindi siya lumapat dito. So, dito sa ating, merong butas yan dito. Ito yung linalagyan natin ng alambre, tapos binababa natin yung ating carbon brass, tapos para mag-hold siya. Yan. So, papasok lang natin siya dito. May linalagyan natin siya ng insulation para hindi siya dumikit dito sa body. Yan. So, lagay lang natin yung ganyan. Ayan. Ayan. So, ayan, nakapasok na yan. Ibig sabihin, ito, dumikit na to dun sa isang carbon brass sa loob. Ito yung tinatawag nila na F terminal. Yan. So, yung ating F terminal, ay meron siyang diode between dito at saka dito. Dito sa ating B terminal. Ayan. So, kung titingnan natin dito, ayan. So, ayan. So, kung titingnan natin dito, ayan. Kung ikakabit ko to dito, ayan. Tsaka dito. Ayan, meron tayong, ayan, make it sure na. Ayan. Ayan, meron tayong 5 mega ohms. Ayan. Tapos kapag pinagpalit natin to, ayan. So, wala tayong nare-read. Ayan. Isa pa. Pagpalitin natin. Ito positive. Ayan. Nasa mga 5 mega ohms. Ayan. So, ibig sabihin guys, yung terminal na to ay negative. Ayan. Negative plus linagyan natin ng positive, mag-a-attract yung electrons, magkakaroon ng continuity, Ayan. So, ito ay negative, ito yung positive, tapos ito naman is positive yung dinalabas dito. So, ito negative, so mag-a-attract, so mayroong continuity, flow ng current. Ayan. So, nasa mga 5 mega ohms. Ayan. So, mache-check natin yung diode na in between dito sa F terminal at saka dito sa ating B terminal, yung positive. Tapos, pwede din natin i-check yung diode dito sa terminal na to at saka dito. So, kung titingnan natin, ayan, okay. So, eto muna.
positive. Tapos dito sa terminal sa ating ignition, wala. Tapos dito din, wala din, ano? Ayan. Pero pag binaliktad natin, ito, at saka dito, ayan, meron tayong na may measure na resistance. Ibig sabihin, meron tayong flow of current. Dito naman sa ating sa ilaw, meron din resistance. Ayan. Pero kapag binaliktad natin to, ayan, wala, oh. Kasi merong diode dyan. Ayan, doon sa ating IC. Ayan, sa loob ng ating IC, ayan. So, pag binaliktad natin ito, positive, linagyan natin ng negative lead, then negative, linagyan natin ng positive lead, ayan, merong resistance. Ayan, may resistance yan. Ayan. So, yan, ma-check natin yung diode between dito, tsaka to, at tsaka yung sa F terminal natin, at tsaka dito. So, yun.